Gustong lumipad sa ibang bansa pero walang visa? Passport, wala rin? Sipa. At ang pinakamahalaga sa lahat, hindi carry ng budget ang out-of-the-country na gala? Paano na ang out-of-the-country goals niyan? So yeah, welcome to Saudi Arabia. Hep, hep, hep! Kaya natin ma-achieve yan sa murang halaga at sa pamagitan ng land trip lang. Baka kalahin mo na sa Singapore na tayo. Guys, okay na ba? Okay. I'll see you. Bye, guys! Siguradong siksik ang biyahe. Oh, wala niyo kami. Wala niyo kami. Ang tokwa. Oh, wala niyo sa kami. Pero pumunta na tayong Israel. Pati ang tummy. Annyeonghaseyo. And just like that, nandito na tayo sa Korea. You know, kamis, tapos yung anghang, nararamdaman mo sa ngalangalam mo. At enjoy pa kayo with these furry cuties. A broad field for every biyahero. Kakarinin natin yan. Dito sa probinsya ng Pampanga. Mula Maynila, 1.5 oras ng biyahe lang ang kailangan para maramdaman ang Singapore feels dito sa Pampanga. Ang entrance fee, 295. Kids and adults na po yun. And meron din po kaming promo for the activities. Kasama sa promo nila ang luge o gravity car ride. Di mahalaga kung marunong kayo magmaneho dahil pababa ang daan. Tuloy-tuloy lang ang andar ng luge. Sa Zouk ride or yung luge or gravity car, 7 years old and below, kailangan po may kasamang adult for safety po. Sa 280 peso promo, may 2 rides ka na. Sulit na yan sa akin at sa BND team. Kung kayo naman yung tipong nare-relax kasamang pets, dito na kayo dumiretso. Cat lovers, say meow! Nag-start kami noong 2000. Kumuha siya ng concept from other countries na meron ding cat cafe. So, owner na to is a cat person. Gusto niya pag magkaroon ng cat cafe dito din sa area namin, sa Angeles City. Sa cat room natin is a free entrance po. Kailangan nila is mag-order, and after nila mag-order, while waiting for their orders, pwede na sila pumasok sa cat room. Hindi siya pwedeng walk there. Kailangan hawakan mo siya gently. Then, kailangan din guided with their parents kung papasok ng mga kids. Alam niyo bang nakababawas daw ng stress ang pagpunta sa ganitong pet cafe? Siya na mismo ang nagsabi na mas tumatagal ang buhay ng mga taong may alagang pusa. Parang buti pang mga pusa, malambing at loyal pa. Nung nag-start kami, as in, maliit lang siya, yung cafe area namin. And then, nung nag-click yung cafe, nag-extend kami. And then, doon sa dining area na yun, meron tayong isang room, na game room, pwede silang maglaro dito. Habang mag-ibay sa mga. Thailand ang isa sa mga bansang naging inspirasyon ng cat cafe na ito, kaya hindi rin mawawala ang Thai food sa menu. It's pad Thai and then fresh Thai fish spring roll. Yun, best seller siya dito. Pero syempre, hindi magpapatalo ang Pinoy food. May kare-kare. Sizzling bulalo. May coffee at cakes din. Mula sa Thailand, lipat naman tayo sa isa pang Southeast Asian country. Dati kasi gusto ko magpunta ng Bali. Nakaready na nga ako magpunta doon. Kaso hindi ako natuloy. So ang ginawa ko, dinala ko na lang ang Bali dito. Ako na lang gumawa ng sarili kong Bali. Natanaw ko yung bundok ng Arayat. Nakita ko yung Gate to Heaven, di ba? Yung sa Bali, makikita mo doon yung bundok tapos yung Gate to Heaven. Kaya naisip ko siyang gawin na Bali-inspired.
Sa resort ito, may family cabins at cottages for biyahero friends or couples. Bukod sa mga pool, meron pa silang bubble bath. It's bubble party time! Pero bakit ang B&B team mukhang sa zoo nagpa-party? From 8 a.m. to 4 p.m. po. 4 p.m. is the last admission and 5 p.m. naman po yung closing. Ang tatay ng B&B team na si Daniel, si Erica, the ostrich, ang gustong kalaro. Aray! Kung ayaw nyo masaktan, pwede rin namang iabot na lang ang pagkain tulad nito sa Bearcat. At mga anggoy. Ayan tay, mas maliliit na ang tuka niyan. Kiliti na lang yan. At syempre, hindi pwedeng mawala ang mga hayop na pwedeng lapitan at pakainin ng dayami. Just like in New Zealand. Habang itong researcher naming si Jamaica, camel ang gustong kaibiganin. Ba't ganyan kalapit ko? Himilahin ka po niyan, ma'am. OA naman eh. Yummy yarn. May kilit ni ate. Ayun, kapag sitting zipline, mga hindi pala takot. Oh, wala niyo ko sa kami. Ah. Pero pumunta na tayong Israel. Ano ba yun na yan? Pala to si Balang. Ito mga hip rotation exercises, ha? Tatang activities na yan kasama ang luge o gravity car ride kanina. 380 pesos lang per person. Pwede. Hindi nag-break eh, dire-diretso. Mula sa Israel at Singapore Fields ng Angeles, wala pang isang oras ay makararating na sa Magalang, kung saan mapapasabi ka naman ng Konnichiwa. Actually, okay na rin naman yung borders yata. I think medyo they're opening up. But until then, punta muna tayo dito sa Japan, sa Pampanga. Anyway, for 8,000 pesos kapag weekdays or 10,000 pesos pag weekends, pwede tayong tumira sa Japan kapag na-lock ko siya. Na-unlock. Hi there! May susi na hindi ko pa mabuksan. And in true Japanese fashion, we leave our shoes. Okay. Actually, yung size talaga ng mga hotels or whatever accommodations na tinirahan namin sa Japan, maliit talaga. That's how they are. Parang they just really maximize the small space that they have. So parang pag tulugan lang. CR lang. Ganun ba? Para kumpleto ang Japanese experience, pwede rin magrenta ng kimono. At mag-unli picture, syempre. Tom! Ay! Pwede niyan, picture mo nga kami! Tulog! Yung drone! Nasabi ko rin bang may onsen dito? Ito yung version ng mga Hapon ng hot spring. So you actually have your own onsen sa likod ng yung cottage. And it's funny because we never really had the chance to experience onsen sa Japan. Why? Well, dahil marami akong tattoo. Apparently, they have a rule, kapag marami kang tattoo, hindi ka papapasukin sa onsen. At kasi pag sinabi mong onsen, kailangan wala kang damit.
But at least, pag dito ka sa Pampanga, you can actually swim. At least, kahit may tattoo ka, hopefully, swimming attire ka at hindi ka kailangan nakahubad, pwede ka rin mag-swimming. Finally, nakapunta na rin tayo ng Japan. Nakalamahin mo. Oh no! Dito tayo ngayon sa Pampanga. Alam naman natin na isa sa mga paborito nating cuisine ay Japanese cuisine. Simulan na natin yan sa kanilang ramen dahil ramen bar sila. So, and I am a fan, by the way, of Japanese ramen. I think, sino bang hindi? Ito ay tantanmen based. So, parang peanut based na usually kapag tantanmen, from my experience, kinahalo nila with something spicy. Tirayin muna natin yung soup. Wait. Words. Oh! Their pork ball is on the sweet side. Napasok dahil matamis, konting alat, may konting sipa. Normally, when I order ramen from a specific ramen restaurant, kasama yan, dinideliver nila, tapos soup is separate, tapos kuminsan the char siu, which is the grilled pork, is separate. And then they have like these mini containers na may itim na liquid. Sabi ko, ano kaya yung itim na yun? Kakalaman ko lang pala, it's charred garlic. And you know that the aftertaste of anything charred is fantastic. Okay, try muna natin the pork. The egg. And the soup. Yan, parang buhok ng lola ko. Alright. May Japanese all-time favorites din na maki. At gyoza. Hong soyo. It's real. Oh yeah. So, if you're in this side of Pampanga, craving for Japanese food, you want Japanese ambiance, hindi ka na kailangan ng Japanese visa, punta na kayo dito. Pasok pa to with Japanese beer. Kung may Japanese Torii Gate kanina, may Eiffel Tower din sa Pampanga. Bonjour, viajeros! Yung owner namin, si Chef Miguel, nung napanood niya yung movie na Ratatouille, yung animated movie, na-inspire siya sa French cooking. Kumbaga, French-inspired cafe or restaurant siya. Kasi yung mga recipes namin, ginagamitan namin sila ng mga French cooking techniques. Like for example, yung sisig namin. Alam nating lahat, yung sisig, Kapampangan dish. Pero ang pagluto namin ng sisig, ginagamitan namin siya ng vinegar reduction, which is a French cooking technique. Paris Feels a la Heart Evangelista ba ang hanap nyo? Dito kayo makatitikim ng Paris Spicy Gambasetti o Shrimp Pasta, Salmon Teriyaki, Steak a la Paris, Pozole Blanc o White Pizza, at marami pang iba. Shala! Meron kaming isang dish dito, ang title niya is Daddy's Burger. Ang story kasi niyan is yung executive chef namin, si Chef Miguel, nagluto siya ng burger para sa anak niya, home cooking. And then nagustuhan ng anak niya until the rest is history, nilagay niya sa menu, and ngayon, isa siya sa mga bestsellers namin. From Japan to France, sa Pampanga, pwede yan sa loob lang ng ilang oras. At kapag sinabing Pampanga, may isang bansa na napaka-popular dito. Yung may ganitong eksena sa drama.
Ito siguro. 오빠, 사랑한다니까? 진주 너무 사랑해. 죽을래? Wait lang. Oh. Time out. Ano ba? Pag-usapan natin to. Ano ba nangyari? Pari nga pala ako. Wala, sir. Kailangan mo na ng sistema kay drama. Yung ganda, bagong update. Bagong update. Tingnan mo. 오빠, 사랑해. Annyeonghaseyo. And just like that, nandito na tayo sa Korea. Alam Pampanga. Anyway, we've featured Korea a good number of times. Dumaan na tayo sa famous Myeongdong nila, tapos ang dami nating kinain yung mga street food. So normally, sa bahay, because nga kimchi is such a staple food in the ref, pag mabilisan, if I break my fast, luluto lang ako ng 2 itlog, may kanin, tapos doon I whip out the kimchi. So pretty much ganito na yun. Pero ito kasi, minix na nila sa pan ng kimchi with the rice. What is this? Bro, you can either eat it with rice or the famous type of Korean style, which you put it here and then you put some paste. Lagyan na natin lahat. So, totoo lang, kanya-kanya yan. Talambas ka ng trip. O lagyan ka ng kanin, kain na natin yung kanin. Oh. So big naman tong bingsu. Grabe. Although it is mostly ice, but that's the charm. Kumbaga parang kala mo dami-dami mong kinakain na pampatamis, pero tubig lang naman. Pati prutas naman. Pati oats naman. Ay, sabi sa akin, bingsu. Hindi pa nag-register sa utak ko. And now, upon seeing it, yes, bingsu. Ito yung it's a different process to shave ice. Galing. Nasa Pampanga pa rin tayo mga biyero at tuloy-tuloy ang ating around the world na biyahe. Ang susunod nating dadayuin, sa Guagua naman. At naikwento muna ito bago nagbukang Bali, Indonesia. Ito pong whole property, before po nung naglahar, dati po siyang fabrika ng furniture. Nitong pandemya lang, naisipan ng may-ari na gawin itong resort para hindi masayang ang lugar. Bali, lahat po ng makikita nyo dito are for sale. Para po siyang restaurant and villa na showroom. All in one na. Ganon din ang kanilang mga kwarto. Per villa po, meron silang mga outdoor tub. For weekdays, 7,000, good for 2 packs. And for weekends po, 7,500 for 2 packs with breakfast. Kasama sa rates na yan ang camper van room na ito na good for 2. Around the world tayo, kaya dapat may entry din ang Pilipinas. We started last quarter of 2015. So I am a home baker. Nag-start ako baking cakes, Queso de Bola cheesecake. And then, nung gusto ko na magkaroon ng cafe, I wanted to support something local. Pati yung beans namin, the milk, resource sa mga local namin dito sa Angeles. So I wanted it to be like a neighborhood cafe at that time. Para makuha ni Des ang interes ng mga Pinoy, may naisip siyang isama sa menu ng cafe. Kaya hindi sa gagawin siyang drink, so feeling nostalgic yung style.
Hindi pwedeng basta-basta matikman ng mga yan. Dahil usapang Senti, balikan natin ang mga larong Pinoy. Kasama ang mga luma, matanda. Batang-batang camera crew ng BND. Guys, charades lang to ha. Baka namang wala pa kayong masagot. Sa loob ng 2 minuto, dapat mahulaan ng kada player ang 3 laro na ipahuhula sa kanila. Timer starts now. English. 2 syllables. Jumping jack. Ano yun? Ano yun? Laro yan? Ano laro? Ha? Laro yan? Laro yan? Walang to eh. Laro. Tagalog. 2. 2 syllables. 2 syllables, 2 words. Okay. Okay. Tumbang preso. Next. 1 word. Oh. Jackstone. Oh, bawa. Yun. Tagalog? Hindi. English? 2 salita? 3? English yan? Oo. Patintero? English yan! Ay, Chinese Carter! Chinese Carter! Chinese Carter? Chinese Carter? Hindi English Chinese Carter, hindi English Chinese guy. Chinese guy! 20! Ha? 20! Hindi naman kasi ako naglaro ng 10. Tagalog, 1 word. Text. Yeah. Tagalog ulit. 1 word ulit. Trompo. Patay. Tagalog ulit. 1 word ulit. Patintero. Yeah! 5 out of 6. Good job, boys! Talagang certified titos of BND kayo? Papasalamat ako sa aming mga... Mula sa Pinoy Fields sa Angeles, babiyahe naman tayo sa Arayat, Pampanga para makita ang bahay na ito. Naiisip nyo na ba kung anong kahawig nito? Kung ang naisip nyo ay ang Angkor Wat Temple ng Cambodia, tama kayo, biheros! Itinayo ito ni Ginoong Jesus Padilla na mas kilala bilang Apong Susing 40 years ago. Madalas daw sirain ng anay ang bahay nilang gawa sa kawayan at kugon noon. Dahil malapit din sila sa gubat, minsan ay nagkakaroon ng sunog o forest fire at natatakot silang madamay ang bahay nila. Gawa sa bato at semento ang itinayong bahay ni Apong Sising at tinawag na Balay Batu. Maswerte kami dahil ang mismong may bahay ni Apong Susing na si Ginang Teresita Padilla ang naglibot sa amin. Bakit po parang mukhang siya? Parang inspired sa Cambodia, nakapunta ng Cambodia. Bakit po gano'n yung design? Nasa isip lang daw niya pero hindi nag-abroad yung mister ko. Ba't niyo ba naisip na yung gawin pong pasyalan na ito? Yun lang tao ang nagkuhan dyan eh. Gusto namin pasyalan yun kasi ko hindi. Maganda. Meron palang ganyan dito sa Balitiano. Taga dito tayo, hindi natin alam, may ganyan na. Nung natuklasan nila na maganda raw yung lugar namin, halos araw-araw meron ng pumapasyal. 50 pesos lang ang entrance fee at pwede na kayong mag-ikot sa Little Cambodia. May nagsabi na po ba sa inyo na mukha pong Cambodia nga ito? Oo, marami na. Huwag na tayo pumunta sa Cambodia, malayo ka nila. Dito na lang tayo. Pampanga na lang po. Mukhang nagustuhan ng BND team ang Little Cambodia tour, ah. Ako, naiwan muna ako sa Korea para matikman ang meron kang parang, it's very, ano to eh, parang glutinous rice type
alam natin to, very familiar tayo with Filipino delicacies. So, parang ganun din. Sauce pa lang, alam mong Korean na eh. Naglagay sila ng that, I don't know, Korean chili paste na it's very, very unique. But then again, because this is merienda and there's glutinous rice, and very, very chewy and creamy mozzarella. Sa akin, hindi lang manghang, matamis din. Ang sarap ng texture sa loob ng mouth mo. Yun, no? Tamis. Hindi na. Tapos yung anghang, nararamdaman mo sa ngalang-ngalang mo. But it's good to know. Alam ko na how it tastes like, and I truly enjoy it. Oh, by the way, sama ka na sa akin? So kanina pagdating ko dito, siyempre, kailangan ko mag-CR. Ayaw guys, CR muna tayo. Pagpasok mo pa lang 1 second. Dahil may aircon. Parang gusto ko matulog dito. I have to say. I'm not kidding. Paglabas ko, sabi ko sa crew, parang ang sarap matulog. Kayo din, sir. Yun din yung sinabi namin. I'm just saying, that's the feel of the place. And that's not scripted. Whew. Next time, bring a pillow. Kapag nag-round the world trip kayo sa Pampanga, sigurado mapapansin niyo ang cafe na ito. Dahil bukod sa nasa highway lang, 2 palapag kasi ito. Bali, nag-open po siya noong November 2021. Yung first floor pa lang po. And then the second floor is kaka-open lang niya this September 2022 po. Trendy cafe ang naisip na tema ng Korean owners nito. Sa first floor, makikita ang cafe area. Habang nasa second floor naman ang main dining area. Ang mga dapat yung matikman sa appetizer, mozzarella sticks, at shrimp tempura. Sa pasta naman, pasta aglio olio. Kasama rin sa bestseller ang single patty New York burger at sirloin steak. Samahan pa yan ang iba't ibang flavor drinks. Parang ginutom ako nun ah. Bali, meron din po kami mga VIP rooms. Pwede rin silang mag-gathering doon. Meeting place din po siya. So yan, lalo na sa mga viewing party nyo guys. From trendy to classic style. Bago natin malaman kung anong bansa ang may ganitong vibe, tikman muna natin ang pagkain. Asadong matwa, Sir Drew. Asadong matwa. Matwa. Ano po ibig sabihin ng matwa? Matanda po. Kapampangan term po. Okay. Tinawag siyang asadong matwa, ibig sabihin po, niluto siya traditionally. Way of Kapampangan. Old style. Old style. Na asado. Yes, old style. Got it. Sa totoo lang, this table is very full. Titirahin ko muna tong asadong matanda. Yun lang naalala ko. Pero yung pangalan ay matwa. With your potato rings. Usually pag sinabi mga asado sa Chinese restaurants, it's on the sweeter side. But this one, it's on the saltier side. Lagat paro po. Ito po? Yes. Okay, so parang hipon. Hipon at saka kamyas. Kamyas, ayun. Yes po. So medyo may pagkaasim siya? Ay, meron. Okay. Yung iba nagtatanong, lagat paro, ano ba yung lagat? Actually, wala naman po talaga siyang definition. Pag ang Kapampangan, yung mga matatanda, pag sinabi niyang lagat, igisa. Something na igisa with hipon. Madalas may hipon eh. It's a generic term, way of cooking. Way of cooking ng way Kapampangan. Of preparing. Yes po. Okay, lagat. Okay. Tirahin natin itong lagat, paro, G. Ano ba yan? Okay. So lagat, dahil ginisa in a certain way, and I'm expecting this to be a bit sour. Okay. Oh yes. So yung sour niya, siyempre nanggaling sa kamyas, pero hindi sobrang asim. Yung sakto lang na gusto mong i-pair sa maalat. Alam mo yun? Like what I said, alage, gata. Woo! Kanino ko pa tinitingnan to eh. Ang hirap iwasan kasi ang kare-kare. Desperate ko i-compare to sa kare-kare ng aking mother-in-law. Sabi niya eh, anak,
I-check mo naman kasi yung mga ibang kare-kare. Para lang ma-compare mo yung kare-kare ko at yung mga kare-kare ng iba. It's the sweeter kare-kare. I almost forgot. Pupunta pala tayo sa mga iba't ibang bansa. Apparently, Souk is Arabic. It's a marketplace in Arabic. So apparently, yung feel ng place ay para kang nandun sa bansa na yun or sa region na yun. But I have no experience. But anyway, the owner, who's Filipino, kind of digs that vibe. Welcome to Saudi Arabia. O diba? Biyaheng around the world feel sa Pampanga? Achieve! Hindi pa man tayo madalas makalipad pa ibang bansa. Siguradong may mga lugar pa rin pasok sa ating biyahero goals. Dito lang sa Pilipinas.